Ikaw ba ay mayroon ng malalim at kampanteng pananampalataya sa Panginoon? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Exodus chapter 32, verses 7 to 14, and I read it for you. The Lord said to Moses, "Go down at once. Your people, whom you brought up out of the land of Egypt, have acted perversely. They have been quick to turn aside from the way that I commanded them. They have cast for themselves an image of a calf, and have worshipped it and sacrificed to it, and said, 'These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.' The Lord said to Moses, 'I have seen these people, how stiff-necked they are. Now let me alone, so that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, and of you I will make a great nation.' But Moses implored the Lord his God and said, 'O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath, change your mind, and do not bring disaster on your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, how you swore to them by your own self, saying to them, I will multiply your descendants like the stars of heaven, and all this land that I have promised I will give to your descendants, and they shall inherit it forever.' And the Lord changed his mind about the disaster that he planned to bring on his people." Napakaganda po ng ating binasa ngayong araw na ito, sapagkat isang paalala kung papaanong kahit na tayo ay dapat nang mawala, mabura dito sa mundo dahil sa ating pagkakasala, ang Panginoon ay maawain, ang Panginoon ay may mahabang pasensya sa atin. Tignan po natin ang tagpo kung papaanong si Moises ay namagitan. Kinausap niya ang Panginoon ng buong puso, ng buong pagkatao at buong pananampalataya. Siya ay nakiusap na baguhin ng Panginoon ang kanyang desisyon na lipulin ang bayang Israel. Pero tingnan po natin, magagawa ba ng isang taong walang pananampalataya o kaya naman mayroong kakaunti lamang na pananampalataya pero hindi kumbinsido sa Panginoon? Tanging ang taong mayroon lamang malalim, solido at kampanteng pananampalataya lamang ang makagagawa nito na mamagitan para sa mga tao. Ikaw ba? Meron ka na bang malalim na pananampalataya na kaya mong kausapin ng Panginoon na huwag nang ituloy ang kanyang balak para sa iba? Kaya mo bang mamagitan para sa iba? Kaya mo bang ipagdasal ang iba? At hindi mo natitingnan ng iyong sarili at iuuna mo ang iba, ang ibang kapakanan, kesa sa iyong sarili. Yan po ang pananampalatayang hinihingi at hinahanap sa atin ng Panginoon ngayong kasalukuyan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng isang malalim na pananampalataya na kayang mamagitan at ilapit ang mga tao sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel.
I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. Kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.